Magkakaroon tayo ng live na update mula sa Washington. Kasama ang ating senior US correspondent ng Ida24 News, si Mike Wagenheim, na nasa White House. Mike, sabi ng Pangulo, mas malapit na tayo ngayon, pero parang paulit-ulit lang. May konkretong palatandaan ba na totoo na ito ngayon? Nicole, ano ba palagi kong sinasabi sa'yo mula pa nung unang bahagi ng Marso nung tinanong mo ako kung may kasunduan na? Maghintay muna tayo at tingnan kung ano ang mangyayari. Hindi, walang kasunduan. Walang kasunduan. Wala talagang kasunduan. Hindi ito nangyayari. May mga usapan lang tungkol sa mga usapan ng mga usapan na maaring mangyari. Narinig namin na dapat lumabas ang kasunduan nung Lunes, tapos dapat kahapon o ngayon naman. Pero ngayon sa Biyernes na raw ito, wala pa rin kasunduan. Wala talaga. Ayaw ng mga Iranian ng kasunduan, kahit sinasabi ng administrasyon na nagmamakaawa sila para rito. Hindi pwedeng si Pangulong Trump. Dahil sa mga isyong pampolitika at iba pang dahilan, hindi pwedeng pagbigyan ni Pangulong Trump ang mga hinihingi ng mga Iranian, kaya paikot-ikot lang ito. Naghihintay pa tayo ng mas tsak na balita tungkol sa kasunduan sa pagitan ng mga Iranian at mga Omani. Makakatulong yon para mas maintindihan natin kung anong papel ang maaaring ginampanan ng US sa paghubog ng particular na kasunduang yon, at lalo na kung ano ang naging papel ng GCC countries sa pagbubuo ng kasunduang yon dahil kumukonsulta ang mga Omani sa mga kaalyado nila sa Gulpo tungkol sa mga concern nila dito. Pero bukod dito, sa usapin ng kasunduan sa pagitan ng US at Iran sa hinaharap, paulit-ulit lang ang usapan buwan-buwan. Oo, nag-uusap kami at may paparating na mangyayari. Para sa kung anumang dahilan ngayong linggo, hindi matutuloy ang kasunduan. Kaya yung deja vu na nararamdaman ko, kinukumpirma mo na totoo nga ito. Mike, may mga ulat tungkol sa kung ano ang nilalaman ng tinatawag na kasunduang ito sa pagitan ng US, Iran at Oman. Gaano ito kaiba sa MOU nung Hunyo? Dapat magbubukas ang Strait of Hormuz at magsimula ang usapang nuklear. Inuulit lang ba natin yon? Hindi lang ito basta inuulit. Sa totoo lang, mas malala pa ito. Pero gaya ng sinasabi, hindi naman talaga matutuloy ang kasunduan. Pero nagbago na ang mga pangyayari mula noong MOU na yon. Ang aktual na sitwasyon, gaya ng madalas nating sabihin kapag tungkol sa Israel, nagbago na sa particular na sitwasyon dito sa Strait of Hormuz. At ang mga nagbago ay ang Iran ay ipinaglaban na ang kanilang karapatan ayon sa kanila sa soberanya at magtakda ng mga kondisyon para sa pagdaan sa Strait of Hormuz. Ngayon, sinasabi ng Iran para maibsan ang ilang mga batikos na ginagawa nila ito kasabay ng Oman na mayroon ding ayon sa dalawang bansa na iyon karapatan na magtakda ng kanilang mga kondisyon. Silang may-ari ng kanilang economic maritime zones doon. Kaya maaari nilang gawin ang gusto nila basta't ito ay naayon sa mga alituntunin ng internasyonal na batas. At kaya hindi pa iginiit ng Iran ang karapatang ito. Palagi nilang inaangkin na may karapatan sila rito, pero hindi nila ito iginiit bago ang digmaang ito. Ngayon, iginigiit na nila ito. Kaya nagbabago rin ang takbo ng kasunduan. Ngayon, ang iniulat na balangkas ng kasunduan ay magbibigay ng halos kaparehong 60 araw na palugit na nasa Memorandum of Understanding noon. Libre ang biyahe sa 60 araw habang nagne-negotiate sila. Pareho lang ito sa dati. Ang pinakamatindi rito ayon sa kanila ay kontrolado na ngayon ng Iran ang Strait of Hormuz. Hindi nila talaga ito iginiit bago ang Pebrero 28. Ngayon, maaring manatili ang American blockade. Maaring muling ipataw ang mga parusa sa Iran o magdagdag ng mga bagong parusa na wala noon. Kaya may sagot ang Amerika. May mga kontrahakbang ito laban sa ipinapataw ng Iran. Pero muli, nauwi lang ito sa gantihan kapag ang Pangulong Trump ay naghanap ng paraan palabas imbes na dagdagan pa ng mga hakbang at kontrahakbang dito. Mike Wagenheim, sinusubukang intindihin ang lahat mula sa White House. Salamat sa balita. Kasama rin natin si Dana Struhl, Director ng Pananaliksik sa Washington Institute for Near East Policy at dating Deputy Assistant Secretary of Defense para sa Gitnang Silangan para sa dagdag na impormasyon. Dana, natutuwa kaming makasama ka sa I24 News. Wala pang pinal, gaya ng ipapaliwanag ng aming correspondent sa White House. Pero pag-usapan natin ang naiulat na detalye, Dana, dahil nakakabahala ito at mukhang magkakaroon ang Iran kahit sa isang anyo lang ng kontrol sa bahagi ng Strait of Hormuz. Ano ang mga panganib doon? At posible bang pumayag ang Washington dito ng hindi direkta sa pamamagitan ng Oman? Oo, kaya ang nakataya dito ay ang pamunahing prinsipyo ng kalayaan sa paglalayag at may epekto ito na lampas pa sa gitnang silangan. May epekto ito sa lahat ng iba pang makikitib na daanang pandagat. Sa ngayon, tulad ng sabi ni Mike, may balangkas na kung ano ang magiging kasunduan at para lang ito sa
60 araw. Hindi pa natin naririnig kung ito ay ayon sa pandaigdigang batas at kung patuloy bang igigiit ng Iran na sila ang magpapasya kung sino ang makakadaan sa Strait of Hormuz. May epekto ito hindi lang sa mga bansa sa gitnang silangan, kundi pati sa mas malawak na pandaigdigang komunidad ng pagpapadala at kalayaan ng paglalayag ng militar ng US. Kung hindi paglalaban ng Estados Unidos ang prinsipyong ito, magpapadala ito ng mensahe sa mga kaalyado at kalaban sa mundo. Mas malakas ba o mas mahina ang posisyon ng Iran kumpara nung bago ang June Memorandum of Understanding? Sa totoo lang, mas mahina at mas malakas din ang posisyon nito. Sa tingin ko, sa loob ng Iran mismo, nagdulot ng malaking pinsala ang mga kampanya ng militar ng Estados Unidos at Israel. Hindi na ito isang estadong malapit ng magkaroon ng sandatang nuklear. Malubang pinahina ang kakayahan nitong gumawa ng kagamitang pandepensa. May ilang bahagi pa ng proxy network sa gitnang silangan. Ngunit wala pang nakikitang ganap na koordinadong pagkilos. Alam natin na nananatili pa rin ngayon ang mga problemang hinarap ng Iran bago ang digmaan. Matinding inflasyon, kakulangan sa kuryente para sa mga Iranian at masamang ekonomiya. Lahat ng isyung iyan ay lalo pang lumala matapos ang digmaan. Sa kabilang banda, may bagong kalamangan ng Iran. Hindi dahil kontrolado nila ang Strait of Hormuz, kundi dahil sa isang anti-ship ballistic missile o isang drone. Maaring maapektuhan ang kumpiyansa at insurance sa pagpapadala ng barko sa Strait of Hormuz na may malaking epekto sa pandaigdigang ekonomiya. Sige, manatili muna tayo sa bagong kalamangan dahil hindi pa natin napag-uusapan ang totoong isyung nuclear. Anong mga katiyakan ang kailangang ilagay sa anumang bagong kasunduan para maprotektahan ang mga pag-uusap tungkol sa nuclear kung sakaling mangyari ito upang maiwasan na magamit ng Iran ang kalamangan nila sa Strait of Hormuz para subukang hadlangan ang mga pag-uusap tungkol sa nuclear sa hinaharap? Sa tingin ko, ang talagang mahalaga sa panahong ito ay hindi natin pinag-uusapan ang programang nuclear ng Iran. Ang taming negosasyon ay sa pagitan ng Iran at Oman at ito ay tungkol lamang sa Strait of Hormuz. Walang negosasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran ngayon, kaugnay ng programang nuklear ng Iran. Ibig sabihin may mga ulat tayo sa ginawang kampanya ng militar ng Israel at Amerika sa Iran. May mga ulat na may bahagi pa rin ng programang nuklear hanggang ngayon. Alam natin na inaprubahan ni Pangulong Trump ang karagdagang pag-atake noong nakaraang linggo na sinuspinde niya, na layong tamaan ang ilang bahagi ng programang nuklear ng Iran. Ang issue ay nananatili ang paninindigan ng rehimen na muling buwiin ang programang nuklear ayon sa aming kaalaman. Kaya ang tanong ay, may oras pa tayo pero ano gagawin sa natitira? Walang pangako sa pagpasok ng international na inspektor. Walang resolusyon tungkol sa natitirang imbak ng pinagyamang uranium sa Iran. Kung walang sagot at proseso, nananatiling delikado ang sitwasyon. Oo, tama. Yan ang mga tanong para sa hinaharap. Dana, paano naman ang mga estado sa Gulpo? Ano ang posibleng hilingin nila bago magtiwala sa kasunduang ito tungkol sa export nila sa Strait of Hormuz? Sa tingin ko, nasa napakahirap na posisyon ang mga estado sa Gulpo. Sa ngayon, nakadepende talaga ang kanilang ekonomiya sa kakayahan nilang mag-export. At dumaan sa Strait of Hormuz, lalo na ang mga bansang tulad ng Kuwait at Bahrain, na wala ng ibang alternatibo kundi ang Strait of Hormuz. Maraming ulat ang nagsasabing gusto ng karamihan sa mga estadong ito ang de-escalation ngayon. Ngunit malinaw rin sa kanila na hindi mapagkakatiwalaan ang rehimeng Iranian at hindi ito katuwang sa kapayapaan dahil sa laki at lawak ng mga pag-atake ng Iran sa Gulf countries. Kaya ang tanong ay, paano tayo uusad mula sa kung anuman itong kasunduang pansamantala at nakabatay lang sa pakinabang sa Strait of Hormuz? Dana Stroll, salamat sa pagbabahagi ng iyong pananaw sa amin dito sa E24 News. Ngayon, maraming salamat. Salamat sa pag-imbita sa akin.